Kabayan, narinig mo na ba ang Bureau of Treasury Bonds o yung tinatawag na retail treasury bonds na kung saan pwede tayong makapag-invest. So, ito yung programa ng Bureau of the Treasury. So, ang Bureau of Treasury is government, Philippine government, na kung saan meron silang proyekto at kinakailangan nila ng pondo. So, ito yung program nila na kung saan tayo na mga Pilipino, OFW, saan ka man ng mundo. So, yun, na pwede tayong makapag-invest sa project nila. So, yun. So, ito, follow nyo lang rin itong page nila, Bureau of the Treasury. So, and ito yung mga, ayan, nila, mga program o yung mga na sinishare na kung saan tayo pwede makapag-invest sa kanila. So, yun. So, maraming ways na ways para makapag-invest dito. Alam ko meron ito yung land bank. Pero ito, sa akin kasi ang ginamit ko o yung application na dinownload ko is ito. Actually, na-share ko na sa inyo to last time. Ito yung bonds.ph. Pero meron kasing bonus na gusto kong i-share sa inyo. Ito yung way ko para ma-diversity yung investment ko. So, ayun, continue lang panonood ko ba yan? So, yun. So, ilalagin ko rin account ko dito. Yan. So, ito yung bonds.ph. Yan. Ito yung sinare ko rin sa inyo last time eh. Pero kaganda kasi dito, itong isi-share ko. So, yan. So, ayan ko ba, okay lang naman na i-share kasi wala naman siyang bank account or any details ng ano ko, no. So, yan. Yan. Kung makikita nyo, meron akong asset balance which is 10,000 and meron akong cash balance na worth 115. Ayan, actually, hindi yan yung first time na meron akong na-receive na 115. So, open ko lang. Click ko lang para makita nyo. Yan. Ito yung mga, yung details o history, bonds history ko. So, ayan, no, merong date. Bumili ako or nag-invest ako sa kanila noong September 1, 2022, worth of 10,000. So, yung first payment interest na na-receive ko is December 6, 2022. Next, March 6, 2023. Interest payment, June 6, 2023. September 6, 2023. December 6, 2023. March 6, 2024. At ito yung latest is yung June 6, 2024 na na-receive ko yung 115. Yan. So, ito, ano ba yung bonus na isi-share ko sa inyo? Yung bonus na isi-share ko sa inyo, yung interest na kinita ko dito, kaya may kita nyo, 115 lang siya. Kasi yung mga previous na 115 na naipon, ininvest ko na siya ulit. So, saan ko ba siya ininvest? So, ito, papakita ko sa inyo, ayan, kinash out ko siya kasi meron ako another application na kung saan meron din silang programa na pwede kang makapag-invest for bonds again and cryptocurrency. So, yun. Kinilik ko lang yan, tapos pipili. Ito ang kagandahan sa Bonds PH kasi marami siyang affiliated na bank. Okay, no? Posibleng wala kang bank dito niya, no? Kung saan pwede mo i-transfer agad yung kinita mo dito sa ininvest mo sa Bonds PH. So, yan, pwede mo i-direct agad sa bank account mo. Pero ako kasi, ini-invest ko siya dito sa, ayan, Philippine Digital Asset Exchange. So, in short, ito yung PDAX. So, ito naman yung next na ipapakita ko sa inyo, yung PDAX. So, open ko lang din tong PDAX. Ayan, PDAX. So, yan. Ang kagandahan dito sa PDAX, meron siyang two options. Meron tong crypto and yung bonds. So, doon, hinati ko yung interest na kinita ko dun sa bonds PH. Yung worth 1,000, ininvest ko sa panibagong bonds. And yung worth na 700, ininvest ko dito sa crypto.
currency. Yan. So, dyan sa profile. So, yan. Ayan yung, yung invest ko. And, sa crypto ayan, sa crypto. Nandito rin yung sa bonds. Ayun, ang kagandahan dito sa PDAX kasi, um, maraming open or na kung saan pwede kang makapag-invest agad for the funds na under ng government na, makikita nyo dyan yung, yung mga bonds na yan. Ito, yan, Bureau of the Treasury. Ito yung mga open for investment yan. Kiklik ka lang yan, mamili ka lang kung gaano katagal or yung worth ng ng interest kasi alam ko pataas yan merong 5%, 7%, parang mga ganun. And ano pa bang pwede kong i-share sa inyo na so yun, ayun yung sinasabi ko sa inyo na yung interest ko for Bonds PH, ininvest ko siya sa panibagong investment. So yun, pero maging vigilant pa rin tayo mga kababayan. Ang maganda is nagre-research tayo. So yun. And yun pa. And siguro pakita ko na rin sa inyo ito yung mga application na na kung saan ako nag-i-invest. So, meron akong CoinsPH. Kagandahan sa CoinsPH, meron din to sa sa Bonds PH. Halimbawa, invest ako. Kasi ito sa CoinsPH, cryptocurrency din siya. So, yung DC Philippines sa Bonds PH, yun yung yung CoinsPH. So, then ito nga yung PDAX. Then itong virtual pag-ibig. Dito sa pag-ibig, ito yung share ko sa inyo last time na MP2. So, yun. And meron akong co-op. And meron Paymaya and GCash, GoTime, SSS. And ito yung pinaka-bago na na DragonPi na application. Dito sa DragonPi, hindi pa ako nakapa-invest pero siya, para siyang stocks. So, meron din akong call financial. So, silipin nga natin yung call ko. So, ayan. Meron din akong co-op. Yan. Natin tong pakita ko rin sa inyo tong call financial. Ito naman for stocks naman siya. Pakita lang silipin natin to, pakita ko sa inyo mga kabayan. Lagyan natin tong call financial. So, ang worth na ininvest ko rin dito 10,000 and tignan natin yung value ng SM kasi yung SM yung yung invest. Pero ang naman dito, hindi ako yung daily trader. Ang daily trader kasi yung talaga pag from open na market, nauupo na sila doon, babantayan nila yung tapos magbabay, sell, buy, sell sila. Mga ganun, may tinatawag doon na technical analysis na kailangang aralin. So, ako naman, long term naman. And ang sa akin kasi yung mga blue chips kasi yun, dun sa research ko, ito yung mga matatag na company na sa Pilipinas. Like naman ito nga, SM, yung naisip mo mga malalaking kumpanya sa sa Philippines, yung mga GME7, mga ganyan. Yung mga matatagal na talaga. Yung malalaking So, grabe. Pulang-pula yung market. So, ayun pag nakita niyo yung pulang-pula, namumula yung market. Ang kagandahan dyan ay mababa yung value ng mga stocks. So, mas magandang bumili ng ng stocks. Ito, pakita ko sa inyo. Tignan natin yung value ng SM. And SM. So, yun. Yan. Loss ako ng worth 1,046.79 and negative ako ng 11.27%. Yan. Pero hindi ito halimbawa 'di ba 10,000 siya. Parang parang paper loss pa lang siya. Ibig sabihin, kung ibebenta ko siya ngayon na ganito yung value mababa, talo ako. Pero kasi long term investor ako Ibig sabihin, nandito lang siya. Kasi may chance na tataas ulit yung value niya. So, yun yung goal ko. Kaya okay lang siya na na negative siya, parang ganyan. Pero siguro kung daily trader ako, parang ganon,
ano 'to, parang may tinatawag sila na cut loss na para hindi tumaas pa yung pagbaba ng ano, ng value ng binili na stocks. Pero sa akin kasi hinahayaan ko lang siya, 'di ba? So, iyan, kagandahan diyan puwede ko pa siyang dagdagan or puwede pa akong bumili ng ano, ibang stocks. Halimbawa, meron din akong Philippine Equity Mutual Fund naman 'to, and ayun nga, yung SM Investment. So, sa mga next month, meron akong tina-target na mga ano pa, na mga stocks na gusto kong bilhin, and yun. So, yun lang mga kabayan, and hopefully meron kayong natutunan sa panibagong video na shinare ko sa inyo, and pasensya na kung hindi ako everyday na nakapag-share, and sikapin ko na maging active tong channel ko ulit. And last time kasi na-active ako, iba yung content ko eh. Nung nasa Pilipinas ako, sobrang ganda ng engagement ko, pero nung ayun nga, nag-OFW ako, na stop talaga yung paggawa ko ng video. Pero ito, ah, yung maging content ko is about sa investment, about sa savings, yun lang. So, hopefully mga kababayan, or hindi man kababayan, nasa Pilipinas, kabayan, hindi ka man pala OFW, and nakasubaybay ka sa channel ko, maraming maraming salamat, and hopefully na marami kang matutunan dito sa channel ko. Once again, this is Michael.